na yung liberator. Siyempre, ang affirmative ay ang ating kapatid na si Denmar Santiago ng RCC CF Lam Group. At syempre, negative dyan ang ating kapatid na si Sir Fernando Camacho ng 7-Day Adventist. Okay, nilinawin ko lang, kapag categorical ang tanong, sagutin ng categorical at mag-explain ng 20 minutes. Hindi lalagpas ng 20 seconds. I mean. So, yan yung rules. At siyempre, sa pagsagot po natin, whether it is not categorical, 20 seconds pa rin. So, magbibilang yung moderator para dyan. At pag nagsalita ang moderator ng next question, automatic next question yun. Kahit hindi natapos ang pagpapaliwanag or natapos, next question po. Kapag naging idle ito ng 5 or 3 to 5 seconds, automatically next question. Okay? Pagdating sa class example. So yan po yung mga rules na dapat nating tingnan at napakahalaga niyan. So the rest of the rules ay alam na ng mga debaters yan. So yun lamang, and pabati muna natin yung dalawang debater. Mauna muna si Brother Mark. Okay, isang magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Muli po, ito po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, na muli po ay susubukan nating ipagtangkol ang ating pananampalataya at itaas ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang dakilang katotohanan sa ngalan po ng Simbahang Katolika. Okay. Sir Fernando. Yes, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., membro po ng Seventh-day Adventist, tatayo po sa panig ng negatibo na ang hangad ay maitaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Okay, salamat sa dalawang debater. At siyempre, muna, salamat sa mga nandito sa loob ng room. Binabati ko muna yan. Isa-isa lang natin. Si Sir Marty, si Sir Ryan, Mary Jane, Sir Cyrus, Pastor Rosendo, si Oraet, kay Bister, si Sir Rocky, si Sir Ray. At syempre, ang ating technical admin, si Borasha. At syempre, si Pastor Eric na kasama natin yun. Okay, without further ado, so 10 minutes and 7 lang yan, So 10-7 lamang po yung ating yung pinaikling oras ng ating debate. So 10 minutes for presentation ng affirmative at same both yan. 7 minutes for cross-examination and 5 minutes for the final conclusion. Okay, so wag na natin patagalin to. 10 minutes for Bodenmar. Yeah. So plus po ang oras na yan. Hindi na po ako magsasalita kung last 2 minutes man or yan. Basta makikita nyo yan sa inyong screen. At sa live, makikita rin nila yan. Okay, and naka-plus po yan. So, antabayan na lang natin. 10 minutes for you, Bodenmar. Okay, your time starts now. Isang magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayong gabi ay tayo ay mag-focus sa ating pag-aaralan ngayong gabi sapagkat ito ay lubos na mahalaga upang maintindihan natin kung ano yung kaugnayan ni Santa Maria sa banal na Santatlo. Ang ating mahal na Inang Maria ay siya ay anak ng Diyos Ama sa ating dogma, no? At ikalawa, ang ating mahal na ina ay ina din ng ating Panginoong Kristo na ating tinatawag na Theotokos, na ibig sabihin ay ina ng Diyos, no? At sa pagkakataong ito, patutunayan naman natin na si Maria, no, ito ay asawa
no, asawa ng Espiritu Santo. Ngayon, bago po ako dumako sa ating pinakapaksa, basahin ko po muna ang sinasabi dito ni Saint Louis de Montfort, no, si Saint Mary de Montfort, no, na isang santo namin sa aming simbahan. Sabi niya dito sa The Secret of Mary, number 18. Sabi niya, Mary is a great mold of God, fashioned by the Holy Spirit to give human nature to a man who is God by the hypostatic union and through the grace that make, no, the person who are like to be God. No, ayan, according to Saint Louis de Montfort, no. So, according to him, no, si Maria ay hinubog ng Espiritu Santo upang, no, yung pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo ay mabuo sa kanya, no? Basahin po natin ang katunayan ng Biblia, na yan ay pinatutunayan ng Biblia sa Lucas 1 sa talatang 35. Sabi ay ganito, no? At sumagot ang anghel sa kanya, no? Ito sabi, no? Ito, no? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang bata, no, na yung kanyang panganganak daw ayon sa anghel ay tatawaging anak ng Diyos, no? So ngayon, nabasa natin yung katunayan sa Biblia na nasa Lucas 1:35, ano? Ibabase naman natin sa ating pananampalatayang Katoliko dito po sa Catechism of the Catholic Church, no? Hindi ko po babanggitin or hindi ko po babasahin ito lahat sapagkat marami. Ilista niyo na lamang po, no? Nandito po sa Catechism of the Catholic Church number 437. Ulitin ko 437, 456, 504, 696 hanggang 697, 723, and 494, 493, 722 hanggang 744. Yan. Marami-rami po yung aking binanggit. Yan po ay nakatala dito, no? Yung ating isasagawang pag-aaral ngayon, yan po ay pinakabuod nung sinasabi ng ating katekism, ano? Kaya susunod nating babasahin, ano? Gaya ng ating gagawin, tayo ay magtatayo na si Maria ay esposo ng Espiritu Santo. Ngayon, patunayan natin yan, no? Si Maria, no? The symbolic expression of Mary's perpetual virginity, yung ikatlong dogma, yung perpetual virginity, na si Maria ay walang ibang anak liban sa ating Panginoong Hesukristo, no? And the virgin birth of Jesus according to Matthew chapter 1 verse 18 and Galatians chapter 4 verse 4, no? Sa pamamagitan po ng Revised Standard Version Catholic Edition na Biblia, no? And mystical spousal relationship, no, niya ang Espiritu Santo. Pag sinabi natin mystical spousal relationship, this is not about yung sinasabi nating legal spousal. Si Joseph ay legal na asawa ni Santa Maria. Ang Espiritu Santo ay mystical na asawa ni Santa Maria. Sa Biblia po ba mayroong mystical spousal relationship, no, na siya ay nagfo-foreshadow doon sa ating mahal na ina? Basahin po natin ang ilang talata. Sabi po dito sa Isaiah chapter 54 verse 5, no? Chapter 62 verse 5, Jeremias, no? Chapter 31 verse 32, 2 Corinthians chapter 11 verse 2, Hosea chapter 2 verse 16, no? 19 to 30. Mark chapter 9 verse 15
and Ephesians chapter 5 verse 28 to 31, no, and Revelation 19:7, 21 2, and hanggang verse 9, no. So yun yung mga talata, no. Isa sa mga talatang aking binanggit diyan, yung iglesia ay naging asawa ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tinatawag na Bride of Christ. Yun po ay tinatawag na espousal, no? Mystical espousal relationship. So sa Biblia, kapag pinag-usapan natin ang mystical espousal relationship, it is possible. Kasi nabasa natin sa Bible, no? So si Mary at yung Holy Spirit, no, ang Holy Spirit ay naging asawa ng ating mahal na ina, no? Ang tawag dito ay analogical description based on Mary's relation to the Holy Spirit in the matter of conception of Jesus, no? Basahin natin yung sinasabi ng isang church father na si Saint Augustine. Sabi ni Saint Augustine sa kanyang sermon 208, no? Ito po ay dated 354 to 430 AD. Sabi dito, Mary was that only one who merited to be called the mother and the spouse of God. No? Who is the God there? No, the mother of God, yung God na si Kristo, and is spouse of God na Holy Spirit. Continue, Brother Derman. Stop time muna. Nawala si Brother Derman. Stop clock. So, habang wala pa si Brother Derman, dahil siguro sa signal, so, binabati ko Okay. muna mga nasa live na yun. Hello, my check. Okay, mic check, Brother Derman. Hello, my check. Yes, naririnig. Okay, continue, bro. Time My check, resume. my check. Narinig po ako, Pastor Yes. Ferdy. Malinaw, malinaw. Okay. Okay, Time resume Continue. natin, no? okay. So, ayan, no? Tuloy tayo sa ating pag-aaral, no? So, kung ating tutuloy, no? So, dito, mababasa natin sa Luke chapter 1 verse 35 kung papaano naging asawa ng ating mahal na ina ang Espiritu Santo. Ang sabi diyan sa English, ganito, no? Is the King James Version, no? The King James Version. Ito. Ayan. Ayan, Luke chapter 1 verse 35, no? Okay, basahin natin. 35. Sabi dito, May ayan, pads 35. kaming Nasaan na ba? isinasakit. Okay. Sabi diyan sa 35, ayan. Oh, Siya ay na-overshadow, no? Ayan, na-overshadow siya ng Espiritu Santo or lumilim sa kanya. Okay? So ngayon, dito din sa Matthew chapter 1, mapapansin ninyo, no, after mag-overshadow ng Espiritu Santo, ano na ang tawag? No? Ano na ang tawag? Doon sa sinasabi ng anghel na ipanganganak na tatawaging anak ng Diyos. At bakit naging anak ng Diyos? Sino yung Diyos na tinutukoy pagka sinabi na si Kristo, anak ng Diyos? Sabi dito, Matthew chapter 1 verse 18, eto ha, basahin natin verse 18. Okay, sabi dito, ayan, now the birth of Jesus Christ was on this sense, sabi dito, no? When his mother Mary was espoused to Joseph before they came together. No, she was found with the child of the Holy
Ghost. Therefore, si Jesus, ano siya? No? The Father sent His Spirit, kaya nga Philoque. Ang Philoque, the Spirit, no, came from the Father and the Son. No? So this time, the Father sent His Spirit, no, to Mary para siya ay maging ama ng batang ipanganganak ni Santa Maria. So therefore, Jesus is a child of the Holy Spirit, no? And by virtue of this power, no, na ginawa kay Santa Maria ng ating Diyos, no? Okay. Sige, Okay, sige. dyan po nagtatapos ang presentation ng affirmative. So, Brother Mark Santiago, no? So, ang topic kasi ngayong gabi ay the Holy Spirit is the true spouse of Mary and father of Jesus' human body. Okay, so 7 minutes for the cross-examination ng negative side. Sir Fernando, ready ka na? Okay. Yes, sir. Ready na po. 7 minutes. Okay. Bro Rasha, pwede pakita yan para po makita po nila. Thank you. Okay, your time starts now. Okay. So, kapatid na Denmar, good evening. Okay, this is my first question. Nawala si ayun. Sabi niyo po kanina, ang legal na asawa ni Maria ay si Joseph, o si Jose. Ang tanong ko po, yun ho bang Holy Spirit, legal po ba niyang asawa o illegal? Categorical po. Legal po ba o illegal? Legal yon, no? Legal na asawa, no? Bagaman wala dapat kasi akong pagpipilian doon sa dalawa kasi ang tawag ko doon mystical spousal relationship. Pero pinapipili mo ako sa legal at illegal, syempre pipili ako doon sa legal. Kasi tunay naman talagang napangasawa ni Santa Maria ang Espiritu Santo. Okay. Next question. Kung pareho silang legal na asawa ni Maria at si Jose ay ikinasal, saan mo mababasa sa Biblia na yung Holy Spirit ikinasal kay Maria para maging legal? Okay. Wala tayong mababasa na si Maria at si Holy Spirit o yung God the Holy Spirit ay nagkasal. Pero hindi lahat ng sinasabi nating legal ay dapat na magpakita ng halimbawa dokumento. Kaya nga legal, ibig sabihin totoo. No? From the dictionary itself, legal, it is meant to be true. Okay. Next question. Okay. Next question. Nabanggit niyo po na ito ay inihanay ninyo sa mystical. Ano ho? Yun ho bang mga talatang binanggit ninyo mula sa Isaiah 54:5 hanggang Revelation 21 verses 2 and 9 na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang iglesia? Nagkaanak ba ito? Katulad ng pagtutulad po ninyo sa Lucas 1:35, nagkaanak po ba o hindi nagkaanak? Okay. Ang sagot ay hindi nagkaanak, no? Sapagkat ang anak na tinutukoy sa Biblia kapag kainalam natin sa Revelation 12, no, ang anak doon yung binhi, no, ng babae o yung simbahan mismo ay yung mga Kristiyano. So kung ang Kristiyano na ikakasal kay Kristo, sino pa magiging anak? Wala na. Okay, next question. Ilan ang asawa ni Maria? Isa o dalawa? Ang asawa ni Maria ay isa, no? Isa. Isa sa legal, no? Kung pag-uusapan natin si Joseph ay legal, no? Ang Espiritu Santo ay kanyang mystical spouse. Okay, next question. Sabi ninyo ngayon, ang asawa ni Maria
ay si Jose na legal. Sabi mo kanina, yung Holy Spirit at yung kay Joseph parehong legal. Bakit ngayon isa na lang ang legal? Alin sa dalawang sagot po ninyo ang titindigan ninyo? Okay. Una, sagutin ko muna yung bakit. Kasi kanina pinapipili mo ko ng legal at illegal. So meaning, pipili ako doon sa legal sapagkat ang Espiritu Santo ay tunay naman naging asawa ni Santa Maria. Sa pagiging mystical, no? Tinatayuan ko rin na si Joseph, no, siya ay legal na asawa, no? Legal na Next asawa, question. no, totoong asawa din ni Okay, Maria. next question. Diyan sa sinipi ninyo, Lucas 1:35, mayroon hong nakalagay dyan na lililiman. Ano po sa tekstong Grego, yan pong salitang lililiman? Okay. Yung tekstong Grego na yan, no? Ito. Babasahin ko sa iyo yung teksto niya, no? Luke chapter 1 verse 35, no? Dito sa ating King James version with the Strong's Dictionary. Sabi diyan sa Luke chapter 1 verse 35, no? Ito, yung overshadow diyan po ay tinatawag nating eperkomai, no? Next question. Or will come, no? Will come. Okay, next question. Din yung isa ay Next question na po. Question, episkiazo. No? Episkiazo. Ayan. Sabi, will Wala overshadow. bang warning yan, Mr. Moderator? Brother Mark. Excuse me, stop time muna. Okay. Brother Mark, Okay. delay ba sa iyo yung yung boses namin ni Sir Fernando? Bro, may warning ako sa iyo diyan kasi stop time na. Time stop na. Late yung signal yata. Ganun ba? Sige, pero sige lang, okay. magbibigay pa rin ako ng warning. Magbibigay pa rin ako ng warning. So make it sure talaga na titingnan ko ulit kung maulit 'yan na na dahil delay itatanggalin ko yung warning na unang warning. So tingnan lang natin sa signal, no. Pagka okay naman, tuloy tayo. Okay, sige. Sige. Resume natin yung time. So Oo. ilan pa yung time, Bro Rasha? Bro? Nakirinig ba ako? Bro? Pakisuyo Nadidinig yung ko kayo. 1 minute. 1 minute Okay. left. Okay. So, time resume, Bro Fernando. Okay po. So sa natitira kong 1 minute, uulitin ko po ang tanong, kapatid na Denmark, para sa kaliwanagan ng ating mga taga-subaybay. Ano po sa Greek ang episkiazo at ano ang kahulugan nito? Ano sa Greek yung nabanggit ko na tuloy? Ulitin ko lang, ano sa Greek yung lililiman? At ano ang kahulugan nito sa Griego? Nawala. Naririnig ba kami, Brother Mars? Stop time muna. 30 seconds. Nawala po siya, kapatid. Pastor, ayun. Nandun. Nakamute yata. Naririnig, bro? Siguro, Bro Rasha, na lang, tanggalin na lang yung video, no? Humihina siya. Sige, mag-off cam na ako. Apo, pasuyo. Oo. Ayan, ganyan na lang muna, Bro Fernando. Pag sa tanungan, ganyan muna. Pagka magpe-present ka na, Bro Fernando. Hello, my check. Yan. Okay, Bro Denmark. Yan. Okay, my check. Pag Hello. tanungan, pag sa Hello po. post-exam, excuse. Naririnig yan. Naririnig, Bro Denmark. Malinaw. Bro Denmark, papaalala namin,
dahil lumihina yung signal mo. So, i-off yung cam pagka cross-examination. Okay? Kasi para Sige po. masundan ng Opo, gusto opo. yung mga tanong. Okay? So, ngayon, paki-off muna yung cam nyo. So, magtatanong ulit si Brother Fernando, 30 seconds na lang. So, diretso natin. So, time resume, Sir Fernando. Ay, Mr. Moderator, can I object? Okay, sige. Kasi kanina po ay 1 minute. Then, nag-running time, wala pong, hindi naman nagamit yung 1 minute. Ay, okay. Tama. Oo. Sige. Okay, resume natin ng 1 minute. Okay. Ulitin ko lang din yung tanong. Okay, your time starts now. Okay, kapatid na Denmar, bigyan po ulit kita ng isang pagkakataon. Ano po sa Greek yung lililiman at ano ang kahulugan nito? Okay, ang Greek po nun ay episkiazo o overshadow or envelope, no? Pag sinabi natin envelope, babalutan. No, to envelope nga no? Yan yung aking sagot. Okay. Next question. Okay, next question. Saan po ninyo nabasa sa Biblia na direktang sinasabi ng Holy Spirit ay asawa ni Maria na at isa pang talata saan po mababasa na si Kristo ay anak ng Holy Spirit direkta? Okay, kung letra por letra ay wala tayong mababasa. Pero kung diwa, may mababasa tayo. Yung Lucas 1:35 at Mateo 1:18 hanggang 20. Time. Okay, so dyan po nagtatapos ang cross-examination ng negative para sa affirmative. So dadako naman tayo sa 10 minutes presentation ng negative side. So Sir Fernando Camacho, your time starts now. Okay, at hangad ko po na patuloy na maluwalhati ang ating Panginoong Diyos sa pag-uusap na ito at sa inyo pong lahat na narito sa ating DevCon stage, sa comment section, magandang gabi po. Hindi ko na po kayo isa-isahin, limitado po ang aming pong oras at mamaya na lang po siguro. Pero maligaya po kami na kayo po ay nariyan at nakantabay po sa amin. Okay, ang inyo pong malit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr., member po ng Seventh-day Adventist, tumatayo po sa panig ng affirmatibo sa paksang pinatutunayan ng Roman Catholic Church na the Holy Spirit is the true spouse of Mary and Father of Jesus' human body. At ang tumatayo po na kinatawan ng Roman Catholic Church, ang atin pong napakahusay na defender ng Roman Catholic, ang kapatid na Denmar Santiago, isa pong Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, national debater, kaya hindi po ito basta-basta mga kapatid. Isa rin po ay Luzon organizer at regional president ng Luzon. Ayan, no? Kaya ho ang kausap ho natin na malaking tao ito, hindi ho ito basta-basta. At naniniwala tayo, lahat ng bibitawan niya ngayon ay official statement from Roman Catholic Church, no? Kasi meron siyang titulo na napakalaking dala-dala. Okay? Now, dalawa po ang pinatutunayan dito ng affirmatibo. Si Maria, no, na ina ng ating Panginoong Jesucristo ay asawa ng banal na Espiritu. Pangalawang patutunayan niya na yung Holy Spirit ay ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yan pong dalawa po na yan ang kanya pong pinatutunayan. Uunahin ko po muna yung spouse. Dito nakita po natin, ginamit po niya bilang isang mystical, no? At marami po siyang talatang binitawan, hindi naman ho binasa. From Isaiah 54 verse 5 hanggang Revelation 21 verse 2 and 9 para mapalitaw na tama yung kanyang maling pananampalataya. Kanya lang ho napansin ho natin yung pagkakakatig ng mystical na si Jesus Christ
at ang iglesia ay magkasintahan, tinanong natin, mayroon bang anak ito? Sagot niya, wala. Hindi mo po pwedeng ikapit itong mga talatang ito sa Lucas 1:35 sapagkat yung nasa Lucas 1:35 mayroong anak si Jesucristo. Ayan, kaya maliho yung kanyang pagsisitas ng mga talata. Fallacy of prophex ang tawag po riyan, mga kapatid. Ano? So dito nadibang agad natin. No? Nadibang. Tinanong natin, mayroon ba tayong mababasang direktang nagsasabi na si Maria ay asawa ng Holy Spirit? Wala daw ho kung sa letra por letra. Pero sa diwa, meron daw ho. Yun daw ho nasa Lucas 1:35. Mabutit pansinin po natin yung sinasabi doon sa Lucas 1:35. Maganda ho ito na talatang ito. Ayan. Ganito po ang ating mababasa. Teka, pupuntahan ko muna. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Dito nagkaroon po ng tinatawag na fallacy of word playing. Bakit? Tinanong natin ano ba yung lililiman. Tama naman. Yan po ay ang pagkakagamit yan ay episkiase. Mula sa salitang ugat nito na episkiazo. Kapag sinabing episkiazo, ito po yung tatamaan ka ng lilim. Ano ho? Yan. Yung tatamaan ka ng anino. Yan po ang ibig po sabihin yan. Wala po itong kinalaman sa pag-aasawahan. Wala ho, mga kapatid. Walang kinalaman yan sa pag-aasawahan. Kaya nga, napakalinaw nating tinatanong, ano ba yan sa Greek? Ano ba ibig sabihin yan? At ito, yung apiskiaso, hindi ito ginamit ng Biblia para sa pag-aasawahan. Wala ho. Yan ay isang maling conclusion lamang ng mga kaibigan nating manananggol sa Roman Catholic Church batay sa kanilang maling paniniwala na ang Holy Spirit ay asawa ni Maria. Yan. Pansinin pa ninyo yung kaninang tanong natin. Nagkaroon siya ng dalawang magkaibang sagot. Sabi niya, yun daw, ang legal ay dalawa. Yung Holy Spirit at si Jose. Kalaunan sa ating patuloy na pagtatanong, ang legal na asawaan niya, si Jose. Kaya pinamili natin alin sa dalawa ang kanyang titindigan. Ang sabi niya, pinili niya yung dalawa. Nagbago na naman. Ganito ho sabi ng Biblia, mga kapatid. Santiago 1:7 hanggang 8. Huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Siya'y taong may dalawang akala. Pabago-bago ang pag-iisip sa lahat niyang gawain. Ang sininunin niyo, mga kapatid. Pagpabago-bago tayo ng sagot, delikado ho yan. Hindi ho dapat pagkatiwalaan na pagdating sa katotohanan, mga kapatid. Ngayon, napatunayan ho natin, hindi pwedeng ikapit yung mystical na sinasabi po niya doon sa Lucas 1:35. Kung ang legal na asawa ni Maria ay si Jose, ano ngayon ang banal na espiritu? Lalabas niyan hindi siya legal. Tinanong natin, may pagkakasal bang nangyari? Wala. Kundi yan ay mystical. Ikinakapit lang mo yung salitang mystical para mapatunayang tama yung mali nilang doktrina. Yan. Sana ho ay napansin po ninyo. Ngayon, kung dalawa namang legal na asawa ho yan, ni Maria, yan ba ang panukala ng Diyos? Magkaroon ng dalawang legal na asawa? Kaya pansinin ho ninyo, mga kapatid,
wala na ho sa katotohanan yung hulog ng doktrina na ipinagtatanggol ng atin pong afirmatibo. Ano? Yan, no? Ngayon, isa pa hong i-negate ko naman yung pagiging ama ng Holy Spirit. Wala ho kayong mababasa, mga kapatid, ng Holy Spirit tinawag na ama ng ating Panginoong Jesucristo. Wala ho kahit isa. Oh, tingnan mo ninyo. Babasa ko ng mga pagpapatotoo mula sa ating Panginoong Jesucristo mismo kung sino ang kanyang ama. Ganitong sinasabi sa atin, 7:21 ng aklat ng Mateo. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Tanong, sino yung sinasabi niyang aking ama kung siya'y anak ng Holy Spirit? Hindi po ang Holy Spirit yan, mga kapatid, kundi yan po yung Diyos Ama na typical nating pinaniniwalaan. Ayan. Ano pa? 8:21 ng Mateo. Isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi, hindi yan, 32, sorry. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin, sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Sino po yung tinatawag niyang aking ama? Kung ang ama niya ay ang Holy Spirit, yun yung Diyos Ama hoy, na typical nating kinikilala, hindi ang Holy Spirit. Napansin niyo ba, mga kaibigan, mga kapatid? At napakarami nito kung ating iisa-isahin. No? Napakarami. Oh, ngayon, dito na lamang sa Juan 14, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Sino yung Ama na tinutukoy niya? Kung ang Ama niya ay ang Holy Spirit, o di walang iba, kundi ang Diyos Ama. Ayan, hindi ang Holy Spirit, mga kapatid. O, ngayon, ano patotoo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa Holy Spirit? Tinatawag ba niya itong Ama? Ganito ang ating mababasa. 28, dito muna ako sa time na. Sige po. Diyan po nagtatapos ang presentation ng Megateam side. So, 7 minutes para sa course exam. Ready ka na? Yes, ready na po. Yung cam. Ready na po, ready na. Okay, your time starts. Okay, your time starts. Okay. Okay. Magandang gabi, no? Brother Fernando, na ating kaibigan, Yes, no? good So, evening. unang tanong, ang una kong tanong, no? Pinaninindiganan mo ba na hindi galing sa Espiritu Santo si Jesus? Oo o hindi? Hindi po siya galing sa Holy Spirit na siya yung kanyang ama. Hindi ho ganoon. Kundi, siya po ay bunga ng paglililim ng Holy Spirit. No? Siya po ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sa Ama po, na typical nating kinikilala. Okay. So, kung may mabasa tayo sa Biblia na si Kristo ay anak ng Espiritu Santo, aaminin mo ba na nagkamali ka sa sinasabi mo ngayon? Oo o hindi? Yes, aaminin ko yan kapag mayroong kang nabasa at kapag nasiyasat natin sa tekstong pinagkunan, ay di aaminin natin po yan. Sige po, pakibasa po ninyo. Okay. Yung sinasabi sa Matthew chapter 1 verse 18 na sinabi na child of the Holy Ghost. Tinututulan mo ba yung nasa talata na si Kristo ay child from the Holy Ghost? Oo o hindi? Yes, tinututulan ko yan, inaasahan kong ilalabas yan. Basahin mo kapatid sa tekstong Grego, mali yung pagkakasalin po na yan. Kundi dapat nakalagay po diyan, So, kapag through Holy Spirit.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo dapat. Okay. Kapag sinabing child of the Holy Ghost, kapag sinabing child, no, sino ang ama? Yung from o yung wala sa talata? Mali nga po yung salin na pinaghanguan po ninyo. Dapat dyan, through Holy Ghost, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mali po yung inyong tanong. Moderator, Question. categorical yung tanong ko, may pamilian doon. Okay, Sir Fernando, Okay. pakisagot ng... Ang aking objection, moderator, okay po. Ulitin ko po yung tanong, Mr. Negative. No, kapag sinabi nating child of the Holy Ghost, sino ang ama? Yung from the Holy Ghost o yung ama na sinasabi mo na wala sa talata? Pas, hindi ko sasagutin. Mali po yung talata, yung pagkakasalin. Okay, next question, Brother Mark. Oh, okay, next question. So, dito naman tayo sa Lucas 1:35. Okay. Pagka sinabi nating overshadow, ano ang ibig sabihin niya? Yun na nga yung overshadow. Ibig sabihin po niyan, from the root word epesgiazo. Ibig sabihin, tatamaan ka ng isang anino. Aaninuhan ka, lililiman, kumbaga. Kumbaga yung araw, tatakpan yung araw para malagyan ka ng anino. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung ginagamit sa pag-aasawa. Next question. Tutol ka ba sa talata na yung sa pamamagitan ng pag-aanino ng Espiritu Santo ay naglihi si Maria? Oo o hindi? Hindi po. Hindi ako titol doon. Yun nga sinasabi ko, na yan ay lililiman nga siya. At napangyari, nagdalang tao ang kapatid na si Maria. Ang ginamit po ay epeskiase. Wala hong kinalaman po yan sa pag-aasawa. Sa makatuwid, no, sa makatuwid, ang Espiritu Santo ang dahilan kung bakit si Kristo ay naging tao sa sinapupunan ni Maria. Oo o hindi? Hindi po. Hindi siya ang naging dahilan. Ang Holy Spirit lamang po ang kumilos upang si Maria ay magdalang tao. Ang may dahilan po niyan, ang Ama. Juan 3:16. Yan po ang dahilan po niyan. Dahil sa pag-ibig ng Ama. Next question. Okay. So, diyan sa sinasabi mong Juan 3:16, mapabasa ba diyan na yung ama ay siya yung gumalaw o nag-anino kay Maria para maglihi siya ng isang lalaki na tinatawag na Jesus? Meron ka ba nabasa? Wala. Yung iniisip po ninyong letra po letra, wala. Pero yun pong dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ang anak ay dahil sa pag-ibig ng Ama. At dahil sa pag-ibig na to ng Ama, kinilos naman siya ng Holy Spirit upang si Maria magdalang tao. Next question. Okay, next question. Dito sa tinatawag nating mystical spouse, maaari ba na maging mag-asawa ang isang spiritual na bagay at ang isang literal na persona sa Biblia? Oo o hindi? Yes, pwede, pero hindi sa kalagayan ni Maria. Yan po ay iglesia at ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nga diyang pangyayari na magkakaanak katulad po ng inihalimbawa ninyo sa Lucas 1:35. Ginamit nga pong Greek word dyan, agiaso o epeskiazo. Hindi po lang ginagamit para sa pag-aasawa. Kapag ka ba mag-asawa, Brother Fernando, necessary ba na mayroong anak? Oo o hindi? Sa ating paksa, dapat. Kasi ang pinatutunayan po ninyo, yung Holy Spirit, Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Holy Spirit, asawa ni Maria. Dapat po na meron tayong mababasa alinsunod sa paksa.
Okay. Sige, ano ko na yung time ko? Okay, Okay, time. salamat, kapatid Adenmore. So dyan po nagtatapos ang cross-examination ng affirmative para sa negative side. So dadako tayo sa ating rebuttal portion, pero bago 'yon, huwag niyong kaligtaan na panoorin kami sa YouTube channel, no? Debaters Convention Official. So subscribe rin kayo at click niyo yung notification bell para lahat ng mga i-upload namin ay una kayong makakakita at makakapanood. So, binabati ko ang mga nasa live. Puro Russia, basa tayo ng mga comment. Russia. Okay, wala. Sige, ibasa Okay, ko. so basa muna. Shoutout kay Bongski Ekban. Yan, nasa live. At meron pala tayong halos 43 live viewers ngayon, no? Shoutout din kay Nadibney, kay Aliniel Dalua sa Umay. Sabi niya, Assalamualaikum. Shoutout sa lahat. Shoutout din kay Sanrio. Yan. Kay Ayan J. Villarmia Palar. God bless sa dalawa kong kaibigan na magigiting na debaters. Yan. Kay Mylene Resurrection, kay Ryan Jusayan. God bless bro sa inyong dalawa. Yan, kay Jorson Malunes, God bless sa inyong dalawa, sabi niya. Kay Click Response. Bismillah, magandang gabi. Ayan. Shoutout din kay Michael Amante, SDA, puro self-imputation ni LNGY. Sabi naman ng Click, Katoliko, puro catechism interpret. Okay, so sabi ni Loloy Recha Jumalan, salin po ang mali, hindi ang Bible. Okay, sabi ni Mactibor, Amen, Brother Fernando. Ayan. Kay Elizar Bulala, mali daw ang Bible. Lap sign, parang gano'n. Sabi ni Elizar Bulala, Jose Sustenes, Lechoncito, kung mali po, bakit naisulat sa Bible? Okay, yan lang muna bro. Okay, salamat. So binabati ko rin ang mga nasa loob ng room natin. Mr. Cyrus, Ryan, Sir Samuel, kay Shane, kay Shane, kay Ebester, kay Sir Rocky, Sir Eric, at syempre kay Rasha at ating mga debatista ngayong gabi. So, ngayong gabi, pinapatunayan ng RCC ang Holy Spirit ay asawa at sabi doon spouse and father of Jesus human body. Okay? So, yan po ang topic ngayong gabi. So, dadako na tayo sa rebuttal portion. Father Denmar, 10 minutes bibigay natin sa'yo. Yes. Ready ka na Sige, po? sige. Ready na po, your time moderator. starts. Okay, your time starts now. Okay, isang magandang gabi ulit sa ating lahat, ano? Napakinggan niyo po yung negative sa kanyang ginawang pagtutol sa atin. At mukhang inihulog niya tayo doon sa kanyang misinterpretation. Sapagkat sa una nating pagtatayo, no, at kanyang tinanong, anong nangyari ay nagkaroon ng pagpipilian o black and white fallacy. No? Pagka sinabi nating black and white fallacy, walang iiwanang tamang sagot sa dalawa, no? Ikaw ay talagang iipiting ka niya, walang tamang sagot sa dalawang pinapipili niya sa'yo. So, pumili tayo, sabi niya, legal o illegal, categorical. Siyempre, tayo ay mapipilitang sumagot base doon sa kanyang tanong. So, pag sinabi nating legal, inilisot na nga natin legal in the Webster Dictionary, pag sinabi nating legal, tunay na asawa, no? Legal, tunay na asawa, hindi sa dokumento. Ngayon, sa kaihahayag ng katotohanan ayon sa nasusulat, no? Gusto natin linawin, no, ating sinasabi kanina at sinasagot sa kanya. Sino nga ba ang kabiyak ni Maria alinsunod sa kaisipan? Kaisipan ng tao.
tungkol sa pag-aasawa. Sa Mateo 1:16 mababasa ninyo si Jose na asawa ni Maria. Nasusulat diyan, no, na si Maria ay inasawa ni Jose. Kung si Jose ang asawa ni Maria, bakit tinuturo ng aming simbahan na ang Espiritu Santo na ikatlong persona na Santissima Trinidad ay asawa ni Maria na ina din ni Jesus? So, para masagot ito, mga kapatid, ang pagiging mag-asawa ni na Jose at Maria alinsunod sa batas ni Moses. Samantalang ang pagiging asawa ni Maria sa Espiritu Santo ay ayon lamang sa diwa o kahulugan ng kahatulan, katwiran, kagandahang loob, kaawaan at pagtatapat. Basahin natin dito po sa Oseas. Sa 2:11 hanggang 30. Sabi diyan, basahin natin. At ako'y magiging asawa mo magpakilanman. Oo, magiging asawa mo ko sa katwiran at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa mga katawan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. Sa salita o aral na asawa ni Maria ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng banal na Santatlo, hindi dapat unawaing literal na gaya ng kaisipan ng pag-aasawa ng tao na lalaki para sa babae. Kaya nga tinatawag nating mystical. No, mystical. Hindi siya yung legal o illegal o ano pa mang sabihin natin. Hindi natin pinatutunayan dito na si Jose ay asawa ni Maria sapagkat iyan ay katotohanan namang nandyan sa Biblia, no? Wag niya tayong dadalhin doon. No, si Maria ay tinuturing ng aming simbahan na asawa ng Espiritu Santo, hindi sa literal na diwa, kundi tanging sa pagkakaroon niya ng banal na kaugnayan sa Diyos. No? Ang pagiging mag-asawa ni Jose at Maria ay ayon sa batas na sinusunod noong unang panahon, yung batas ni Moses, para mapangalagaan ang karangalan ni Maria sa pagdadalang tao sa ating Panginoong Jesus. Ayon naman sa kaugaliang Hudyo na siyang lahi ni Jose at Maria, ang isang babae na nagdalang tao ngunit walang asawa ay kinakailangang ilabas sa bayan, batuhin hanggang mamatay. Ngayon, kung hindi pinakasalan ni Jose si Maria ayon sa batas ng Hudyo, katotohanan ganito sasapitin ni Maria. No? Kaya si Maria nagdanas ng maaari siyang magdanas ng kaparusahan, sa batas ng mga Hudyo. Okay? Pero hanggang maaari do sa kasulukuyan, anong nangyari ay ang sanglibutan ay hindi pa malaya sa kasalanan at putol pa rin ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga ipinasya ng Diyos na pakasalan si Jose at Maria upang maiwasan ang parusang kamatayan. So ang pagiging mag-asawa ni na Jose at Maria ayon sa kalooban ng Diyos, Mateo 2:19 hanggang 20. No? Kaya si Jose hinimok ng anghel na tuluyang pakasalan si Maria upang matupad ang pangako ng Diyos sa sanglibutan na isusugo niya ang kanyang buktong na anak. Okay. Ngayon, tapos na tayo diyan, Tapos na tayo diyan sa ating mga nabanggit, alinsunod sa banal na pamumuhay ng Diyos, ang pagiging mag-asawa ni Jose at ni Maria, upang mailagay sa mabuting pagkandili ng ating Panginoon, ay masasabi natin sa payak na salita na tayo ay magbibigay ng personal na konklusyon na mababasa natin sa banal na kasulatan. Narinig na ninyo, pinag-aralan natin at maunawaan ninyo na si Maria at ang Espiritu Santo ay mag-asawang mystical. Puntahan natin yung ama. Pag sinabi nating ama, hindi ito relational. Ayan, so nagkamali siya doon, ng definition. Nagkamali siya ng definition. Pag sinabi nating ama, hindi ito tumutukoy kaagad sa relational title. Tumutukoy ito, kaya nga didoktungan ko Jesus, Father of the Jesus human body. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo kaya nabuo ang Kristo sa sinapupunan ni Maria. Napakaliwanag naman Basahin natin Mateo 1:18 hanggang 20 dito po sa Revised Standard Version.
Tignan ninyo ha, sabi niya ito ay mali, no? Tinututulan niya. No, tinututulan niya, basahin natin. Mali daw, tinututulan niya. Sabi niya dito, no? Now the birth of Jesus Christ happened this way. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found to be with the child of the Holy Spirit. Ayan, no? She was found to be with the child of the Holy Spirit. Pag sinabi nating child, eto hindi niya sinagot eh. Child of the Holy Spirit, may ama. Sino yung ama? Maliban lamang dito kung pag-aaralan ninyo yung grammar, no? Child of the Holy Spirit, ang pinakamalapit na object doon sa phrase na child of the Holy Spirit ay walang iba kundi ang Espiritu Santo, no? Tingnan niyo ha. Basahin natin sa Tagalog para malinaw. Para malinaw ha. Sa Tagalog. Ito po, basahin natin sa Tagalog yung sitas na yan. Nasa na ba yung aking ano? Ayan, sabi diyan, no? Si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ayan, dadalang tao pala eh. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pag sinabi natin sa pamamagitan, ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang lumikha, nag-create ng katawan ni Jesus. No? Kaya nga siya nabuo eh. No? Dahil yung Espiritu Santo, ito yung ginamit ng Ama. Kasi hindi makakababa ang Ama. Ito yung ginamit. Kaya nga, sinabi natin yung Philoque. Yung Philoque, the Spirit proceeds from the Father and from the Son. Kasi nga nag-i-intervene yung Father at saka Son in that moment. No, kasi yung Son papasok, no, yung Father nag-intervene dahil ito yung kanyang kalooban, yung Holy Spirit pinadala doon para, no, mabuo yung anak ni Maria na si Jesus. Pakaliwanag naman yan, child of the Holy Spirit. Ayan basahin din natin sa Greek. Kasi gini-Greek niya ako eh. Overshadow you, no? Sabi diyan sa Luke chapter 1 verse 35. Puntahan muna natin yung Greek ng Matthew chapter 1. Okay. Sige, thank you po. Okay, diyan po nagtatapos ang rebuttal portion ng affirmative. So dadako naman muli tayo sa pagtatanong ng negative side. Okay, Sir Fernando, 7 minutes for you. Okay. Your time starts now. Okay, thank you. So, ang tanong ko po, kapatid Adelma, dito sa inyong ipinahayag, no? Sabi po ninyo, si Jose ay asawa ni Maria at walang mababasang word for word ng Holy Spirit ay asawa ni Maria. Bakit? Doon sa pagiging asawa ni Maria kay Jose, may mababasang word for word. Pero pagdating sa Holy Spirit, wala. Nakamute yata. Okay, ayan, mute pala, no? Okay, so ito sagot ko, no, para hindi masayang yung oras. Yung Espiritu Santo ay asawa ni Maria, hindi sa literal na diwa, no? Kundi sa pagkakaroon niya ng banal na kaugnayan sa Diyos. No, diwa ang usapin. Osias 2:11 hanggang 20. Next question. Okay, next question. Yung pagdadalang tao ni Maria, yan ba ay diwa o literal? Yan po ay literal, no? Literal na naglihi si Maria. Pero kung ang pag-uusapan, yan din ay diwa ng katuparan ng Osias 2:11 hanggang 20, no? Na aking binasa. Next question. Okay. Ang pinag-uusapan natin, yung Matthew 1:18. Ano ho? Yan. Sabi mo, literal, yaang pagdadalang tao. Yun ho bang paglililim ng Holy Spirit, literal o diwa? Okay.
pareho. Literal na lumilib at diwa ng katuparan ng Osias 2:11 hanggang 20 na sinasabi, makikilala mo ang Panginoon at ako'y magiging asawa mo. Okay. Yung pagiging asawa ni Maria sa Holy Spirit, di tama rin na yan ay literal at diwa. Kasi yung dalawang magkasunod, literal at diwa. Tama ba? Tama yan, no? Totoo naman ang literal na naging asawa ni Maria, kaya nga totoo at legal no? Diwa, kasi nga, hindi siya yung sinasabi nating legal sa dokumento, kasalan, kundi siya ay sa diwa, no? Hindi literal, no? Mystical nga Next question. Okay, next question. Sabi mo sa presentation mo kanina, hindi sila literal na mag-asawa. Bakit ngayon, literal na sila na mag-asawa? Alin uli sa dalawa ang iyong titindigan? Literal o magkasamang literal at diwa? Okay, titindigan ko yan pareho. Bakit pareho? Kasi pinapipili mo ako kanina. So wala akong pagpipilian, it's another policy. So pinili ko pareho. Kasi wala doon yung sagot ko. Okay. Next question. Next question. Ilan ang ama ng ating Panginoong Jesucristo? Isa o dalawa? Isa, no? Isa, gaya ng sagot ko kanina, no? Ang Ama, Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, relational, no? Si Jose, nung siya ay nagkatawang tao, kay Maria. Next question. Okay. Yun bang pagiging ama niya doon sa typical nating kinikilala na Diyos Ama, hindi rin ba yun relational? Relational yun kasi nga mag-ama relationship Diba? Pero hindi relational title na gaya ng Diyos Ama. Okay. Next question. Saan mo mababasa na ang Holy Spirit tinawag niyang Ama? Again, wala akong mababasa letra por letra pero may diwa. Matthew chapter 1 verse 18, child of the Holy Spirit. Next question. Okay. Yung pagiging ama ng Diyos Ama na sinasabi mong relational, may mababasa na sinabi niyang ama niya yun. Pero bakit walang mababasa na yung Holy Spirit tinawag niyang ama? Ay kasi nililiteral mo, no? Kaya nga sabi natin, yung ating pag-uusap ay hindi literal kundi diwa. Pag sinabi nating ama, ay ibig sabihin equals creator. Kaya nga father or creator of Jesus human body. Siya nga ang nag-cause kung bakit ang anak nagkaroon ng katawan nung naglilihi si Maria. Okay. Kanino nagmula ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Diyos Ama o sa Espiritu Santo? Nagmula sa Ama, no? Pero yung lumilim na Espiritu Santo, yun ay galing din sa Ama. No? Galing din sa Ama, kaya nga philoque, no? The Spirit comes from the Father and of the Son. Next question. Okay, next question. Yun bang ama na isusugo ba ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi na isusugo, no? Pero ang Espiritu Santo na nanggaling sa Ama ay kayang isugo ng ng ating Panginoong Jesucristo, no? John 14 verse 16. Next question. Okay. Sino ang mas time na?
Okay, thank you, kapatid na Denmark. Okay, dyan nagtatapos ang examination ng negative side para sa affirmative. So, dadako ulit tayo sa rebuttal portion ng negative side. Sir Fernando, ready ka na? Yes, sir. Okay, your time starts now. Okay. So, dinig natin mga kaibigan, mga kapatid, yung mga inimbentong katuruan ng Roman Catholic Church na itinatawid ngayon ng kanilang authentic na faith defenders, no? Na national debater, no? Na ito ay walang salig ng katotohanan mula sa Biblia. Napansin po ninyo nang tinatanong natin, nagkakabuhol-buhol, mga kaibigan? O, kanina, hindi literal yung pagiging mag-asawa ng Holy Spirit at ni Maria dahil ito daw ay mystical. Nang tinanong na ulit natin sa ibang pagkakataon, literal naman na daw. Ano? So, komplikado mga kaibigan, mga kapatid talaga, no? Ganyan ho talaga kapag kamali ho ang aral, hindi ho talaga maititindig ng isang tindigan, ano? At makikita natin, para labang maitakas yung mali ng katwiran, pinili na niya ngayon dalawa. Ayan, literal at mystical. Ano? So mga kaibigan, mahirap po yung may ganitong lagay ng paniniwala. Ano? Yung pang-uurong sulong ka, pabago-bago, ay mahirap po, no? Na paniwalaan po yan. Ano? Sabi na ho ng Biblia, huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Ito'y taong hati ang puso na laging nag-uurong sulong sa kanyang ginagawa. Lagi ba siyang nag-uurong sulong? Lagi ho eh. Kanina hindi literal, sapagkat yan ay mystical. Ngayon naman ay literal. Nang tinanong na natin, tatlo na ngayon, literal at mystical. O, pansinin ho ninyo yan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makakapili na ho kayo kung sino nagsasabi ngayon ng totoo. Kaya mula pa kanina, hindi na niya naitatayo yung kanyang pananayuan. Okay? Kahit saan ho kayong diksyonaryo magpunta, mga kapatid, Mapa Webster, ang sinasabi diyan kapag sinabing spouse, yan ay married person. Ano po? Ayan. At lalo na kapag biblical ang pinag-uusapan, kapag biblical po ang pinag-uusapan, hindi papayag ang Diyos na magkakaroon ng dalawang legal, na asawa. Hindi po pwede yun. Ayan. Kung yung isa naman ni mystical, tapos yung isa illegal, lalabas kabit yung isa. Hindi po pwedeng ganun eh. Kaya dapat to, masubaybayan po ninyo yan. Ngayon, etong 118, isinodo niya to sa atin eh. Isinodo ho ito eh. Na akala niya, makakapuntos siya rito. Kumbaga, itinayanan niya yung buong buhay niya rito kasi showdown ito eh. Pero pansinin po ninyo, yung King James Version, itinama po yan ng Modern King James Version. Kaya yung kanyang pananayuan, mali ho yun. Tapos natuwa ako kasi binasa niya yung Tagalog, kumampi sa akin. Tama yung pagkakasabi natin na yan ay sa pamamagitan. At hindi nangangahulugan yung sa itang pamamagitan ay may kinalaman sa pag-aasawa. Wala ho, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, ako'y natutuwa kasi ang kausap ko, nag-aral di umano ng Greek at meron siyang sertipikado. Ito ay may certificate. Pero ako'y nagtataka, bakit yung simpleng salita na hindi niya naiintindihan? At yung simpleng salita na episkiazo sa wikang Greek, na ito'y pinag-aaralan, first semester pa lamang sa Bible School. Di po ba? Bakit hindi naintindihan? Mangyari ho kasi mga kapatid, ay masyado niyang ikinatig yung kanyang paniniwala doon sa mga ilang bagay na maling statement na kanyang nababasa sa kanilang CCC. Ayun. Kaya nang banggitin niya, CCC 437, 456, hanggang doon sa 744, hindi naman ito nakayanig sa paninindigan ng negative. Nagpapatunay pa nga ito na hindi biblical ang kanilang paniniwala base lang doon sa kanilang CCC.
Kaya kapag tinatanong natin, napapansin po ninyo, ang laging takbo, 1:18 ng Mateo. Ayan, no? So, very confusing ang doktrinang ito para doon sa mga taong nagsasaliksik talaga. Pero sa mga nakatagpunan ng katotohanan, ito'y maling aral. Ano? Tingnan ho ninyo. Si Maria at si Jose, may mababasang mag-asawa sila. Pero bakit pagdating sa Holy Spirit, walang mababasa? Pwede ba yun sasabihin natin, diwa, samantalang yung isa may mababasa? Ayun, self-conclusion tawag po riyan. Di ba? O ngayon, kaya nga tanong natin yung bang paglilim, literal ba yun? At saka, ano pa yung isa? Diwa? Oh, sabi niya, yes. Oh, siya nagsabi nun, no? Na diwa at literal. Oh, tapos yung pagdadalang tao, para sa kanya, literal at diwa. Oh, pagdating sa Holy Spirit, sa pag-aasawa, doon na po nagkawindang-windang mga kaibigan. Ano? Yan. Tinanong din natin, mayroon bang mababasa na yung Holy Spirit tinawag niyang Ama? Wala ho, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? At nalito rin siya doon sa kanyang sagot na tanong natin, saan nagmula ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Ama ba na typical natin kinikilala o sa Holy Spirit? No? Talagang mayroon mo kasing mababasa ng ating Panginoong Jesucristo nagmula at nanggaling sa Diyos. Sino po yung Diyos na yun na binabanggit ng kasulatan? Walang iba, kundi ang Ama. Ang Holy Spirit, siya lamang po yung kinasangkapan para liliman si Maria. Ano? Yun lamang po ang naging gampanin ng Holy Spirit. Hindi sa diwa o sa literal na sila'y mag-aasawa. Hindi ho ganoon. No? Ayan. Kaya nga pag binasa po ninyo Biblia, sabi ng Biblia ganito, Hebreo 1:8, ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi. Kanino sinasabi? Sa kanyang anak. Sino yung nagsasabi? Di yung ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sinong ama yan? Yung Holy Spirit ba? O yung typical nating kinikilalang ama? Yung typical nating kinikilalang ama yan, mga kapatid. Taas nyo rin sa 1:5, ganun din Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos, kailanman ikaw ay aking anak. Biruin po ninyo, tanong. Sagutin mamaya ng ating kaibigan. Mayroon bang mababasa sa Biblia na sinabi naman ng Holy Spirit kay Jesus Christ, ikaw ay aking anak? Meron bang mababasa? Ayun, pakilatag po ninyo mamaya, kapatid na Denmar, no? Para makumbinsi ninyo, ako, maging ang mga audience, na talagang ang Holy Spirit ay Ama ng ating Panginoong Jesucristo. No? Yan. Kasi mga kaibigan, isa lamang po ang Ama na ipinakikilala sa atin ng Biblia. No? Pinatutuhanan niya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga binasa ko kanina sa una kong presentation. No? Ngayon, isa pang pagpapatotoo, no? na yung Holy Spirit hindi talaga niya Ama. Tingnan ho ninyo. Kaya tanong ko, nasusugo ba ang Ama? Sabi niya hindi. Tama ho yun Tingnan ho ninyo dito sa King 76 Noah. Subalit kapag dumating na ang mang-aaliw na aking susuguin. Sino po magsusugo sa mga aliw? Ang ating Panginoong Jesucristo. Na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Kita ho ninyo, isa lang ho yung Ama na kanyang ipinakikilala. At yun ang kanyang Ama na typical nating nakikilala. Hindi po ang Holy Spirit. No? Ayan. Kaya dito ho, lalong hindi na nakakatindig yung pananayuan ng affirmative. Ano? At habang tumatagal ang pag-uusap, nakikita natin mga kaibigan, mga kapatid, talagang hindi siya kasuwato ng banal na kasulatan. At tingnan mo ninyo sabi ng Biblia, unang Timoteo 6:3-4, kung may nagtuturo ng ibang aral at ayaw sumang-ayon sa mabuting aral ng Panginoong Jesucristo at sa turo ng kabanalan,
O hindi po dapat yan paniwalaan, mga kapatid. Ang tawag po dyan, false doctrines. Ano? Yan po yung mga counterfeit ng katotohanan, mga kaibigan. O kaya sa pagkakataon pong ito, hindi po nanayo ang itinitindig ng affirmative ng Holy Spirit ay asawa ni Maria at ang Holy Spirit ay ama ng ating Panginoong Kristo. Kahit palagyan po yan ng human body, pareho lang po ang bagsak niyan, meron at walang nakalagay na human body. Ano po? Ayan. So, kaya dito mga kaibigan, napakalinaw po nating nakikita, no? Even the term na apeskiazo, hindi mapapasubalian ito. Hindi ito matututulan na hindi ito ginamit sa pag-aasawahan. Yan. At napakalinaw po niyan. No? Ngayon, ano pa pagpapatotoo ng banal na kasulatan? Tingnan ho ninyo pagpapatotoo naman ng mga alagad. Ganito po ang sabi sa atin, Lucas 3:21 hanggang 22. Nang mabautismuhan ng buong bayan at nang bautismuhan din si Jesus. Sa kanya at siya'y nanalangin, ang langit ay nabuksan at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad sa isang kalapati. May isang tinig na nagmula sa langit. Ikaw, ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Sino daw po yung bumaba sa kanya? Yung bang kanyang ama na Holy Spirit? Hindi po eh. Sabi dito, Espiritu Santo lamang po. Walang pagpapakilala na ito ay ama ng ating Panginoong Kristo. Wala ho. Kundi ang banggit pa nga rito, nagbibigay diin na yung kanyang ama, yung nagsalita sa langit na nagsabi na ikaw ang pinakamamahal kong anak. Kita ho ninyo. Nang malagot ang kanyang hininga, ano sabi ng ating Panginoon Kristo? 23:46 ng Lucas. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, okay, salamat. Okay, dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng ating negative side. So, dadako naman tayo sa cross-examination ng affirmative para sa negative side. Okay, ready ka na, Sir? Okay. Mark? Okay, ready na. 7 minutes for you. You're fixed na. Okay. Puntahan natin yung Mateo 1:18, Brother Fernando, no? Yung Greek diyan na ekoek, penuma hagios, no? Yung ek diyan na preposition, no? Ano sa English yan? Pwede po yung out of. Yan, pwede din yung through. Yan. Lahat pong yan, kahit na gamitin mo pa dyan yung genitive position niya, no, na from, hindi yan tumutukoy doon sa pagkakaroon o pag-aasawahan. Hindi rin yan tumutukoy doon sa pag-aanak. Next question. Okay. So, hindi mo tinututulan na mayroong definition niyang ek or yung sinasabi natin preposition na from. Tama ba? Yes, hindi ko tinututulan yan. Tama yan. Yan nga ang gamit ng Greek word na ek. Pero wala yung kinalaman sa, tawag dito, doon sa pagiging ama ng Holy Spirit. Kasi sa kabuuan ng Biblia, wala kang mababasa na tinawag ng Holy Spirit na anak ang ating Panginoong Kristo. Nasa isipan lang po yan ng mga maling tagapagturo. Next question. Okay. So, sabi diyan, no, child from the Holy Spirit or child of the Holy Spirit. Pag sinabing child of the Holy Spirit, sino ang pinakamalapit na object kung itatanong natin, sino
ang father ng child na binabanggit sa talata? Hindi po yan dyan na-apply, kapatid. Kasi ang pag-aaral niyan, by syntax, doon ka sa Greek text. Huwag ka dyan sa English, maliligaw ka. Objection, moderator. Ang tanong ko ay sino? Ang tanong ko ay sino? Okay, granted. May counter objection ba? Yes. Opo, ang counter ko po, ang sinusundan ko po ay Greek text, hindi yung English. Tanungin niya ako doon sa English. Sa Greek. Bro Rasha, paki-stop yung time. May objection. Ako kasi yung nagtatanong, moderator, so hindi niya ako pwedeng turuan ng tanong ko eh. Yun ang aking tanong eh. Okay, Pag sinabing child of the Holy Spirit, linawin ko lang, no, yung aking tanong, uulitin ko lang para sagutin niya pagka ng time. Pag sinabing child of the Holy Spirit, sino ang object na pinakamalapit na ituturo mo na tatay o father ng child dyan sa talata? Objection, Mr. Moderator, mali yung pagkakasalin, hindi ko na po yan sasagutin. Okay. Para sa rules natin, next question na. Okay, next question. Okay. Sige, diyan sa Mateo 1:18, no? Sa English niyan, 'di ba? Hindi mo naman tinututulan kanina na maaaring gamitin natin yung ek at i-translate sa off. Tama ba? Yes, pero hindi sa kaisipan na iniisip po ninyo na ang ating Panginoong Kristo ay magiging anak ng Holy Spirit. Hindi ho po pwedeng ganon sapagkat isa lang ang ipinapakilalang ama ng ating Panginoong Kristo at ng mga alagad. Yun ay walang iba, kundi ang typical nating kinikilalang Diyos Ama. Okay, next question. Yung ginamit mo kaninang talata sa John 14, ang sabi doon, yung Espiritu Santo ay isusugo mula sa Ama. So naniniwala ka ba na yung Espiritu Santo ay galing doon sa Diyos Ama? Oo o hindi? Tama po, yung Holy Spirit ay isusugo po ng ating Panginoong Kristo mula sa Ama. Yung kinikilalang Ama ng ating Panginoong Kristo, yun po yung Diyos Ama, hindi ang Espiritu Santo. Kasi kung Ama niya ang Espiritu Santo, next question na ba? Tawag dito. Moderator, wait. Moderator's time muna. Stop time. Kala ko, time na ako eh. For you? Akala ko rin. Hindi pa. Wala pa. Hindi pa ako next question. Tuloy ko lamang po. Sige. Nasa 12 seconds pa lang siya. So, Okay. Yan, bro. Okay, continue. Continue time. Okay. Time. Okay, thank you po. Ayan. Kasi, kung Ama niya ang Holy Spirit, dapat ang pagkakabanggit niya rito, sa makatibagay ang aking Ama na Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Dapat ganoon. Dalawa dapat yung Ama na kanyang kikilalanin. Kanya lang dahil sa isa nga lang talaga ang Ama, hindi niya i-address na Ama rin niya ang Holy Spirit. Okay. Next question. So, next question. So, kung ito ay galing sa Ama, naniniwala ka ba na ito ay Espiritu ng Diyos Ama? Oo o hindi? Oo. Kaya nga yung Holy Spirit, hindi yan yung Ama ng ating Panginoong Kristo. Ang Ama ng ating Panginoong Kristo, isa lang, hindi dalawa. Kaya yun hong 14:26, yan po ay kumakampi sa negatibo, hindi sa positibo. Okay, next question. No, kung ito ay ina-affirm mo na galing sa Ama o Espiritu ng Diyos Ama, so ibig sabihin yung Espiritu na lumilim kay Santa Maria ay ito ay ang Espiritu ng Ama na siya naging Ama ni Jesucristo. Oo o hindi? Paano? Pakiklaro po ninyo.
Ulitin ko para maliwanag. Rephrase na lang natin, no? Ina-affirm mo kanina na ito ay espiritu ng Diyos Ama, no? Ngayon, kung ito ay espiritu ng Diyos Ama, na ito ay siyang lumilim nga kay Maria, no? Lumilim yung espiritu ng Diyos Ama kay Maria para maging ama ni Jesus. Tinututulan mo ba o hindi? Yes, tinututulan ko. Hindi po yan isinugo ng Ama para maging ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun. Mayroong twisting kaya ako pinaulit, ano? Ayan, hindi po isinugo yan ng Ama para maging ama ng ating Panginoong Jesucristo. Isa lang ang ama ng ating Panginoon. At yun ay Diyos Ama. Walang mababasa na tinawag ng Ama ang Holy Spirit. Wala ring mababasa na tinawag na siyang anak ng Holy Spirit. Okay, next question ko, no? Sa Luke chapter 1 verse 35, kung wala yung Espiritu Santo, makakapaglihi ba si Santa Maria at magkakaroon ba ng katawan si Jesus? Oo o hindi? Yes, pwedeng mangyari yan. Kaya lang, ang ginamit ng isa sa mga gumanap niyan ang Holy Spirit. Ano ho? Sapagkat mayroon silang iisang plano. Pero hindi ibig sabihin yan, ama na niya ang Holy Spirit. Kasi ang ginamit sa Greek ay maliwanag na apeskiaso. Time's up. Time's up. Time's up Okay, na. time's up. Thank you, kapatid Adenmo. Okay, dyan nagtatapos ang cross-examination ng affirmative para sa negative. So yan, dyan nagtatapos ang ating presentation, rebuttal, and siyempre yung cross-exam. So bago tayo mag-final conclusion, babati muna ulit tayo, Bro Rasha. May nagpapa-shoutout ba? O shoutout muna, nandito ang ating kapatid na Mon Mondi, MCGI, no? Special mention sa inyo. At syempre, si Sir Rocky at si Sir Julius. Si Sir Samuel, dalawang Samuel na nandito. Ayan. Okay, shoutout sa inyo dyan, Sir Edister, saka si Sir Eric. Okay, Bro Rasha, basa muna tayo ng mga comment. Okay, so shoutout sa nasa live. Halos meron tayong 48 live viewers, no? So basa muna ako ng konting comments. Sabi ni Jose Sotsles Losencito, kung madali po. Teka, ang bilis ng mga comment actually. Teka lang ha. Sabi ni si Eugen Balds, hindi talaga makakatayo ang kasinungalingan ng turo ng RCC laban sa katotohanan na itunuro ng Diyos. Yan. Sabi naman ni John Juper Apot Kataraha, ang Bible po ay hindi yan dictionary po. Alahan natin yan. At siguro lang, medyo kahit nga ako na nakikinig, medyo nalilito din sa mga question ni Brother Camacho. Sabi ni teka lang. Okay, sabi ni Pastor Wimpy, Bro Denmar, yung argument mo tulad ng end time, si Holy Spirit ay Ama ni Jesus ay hindi biblikal. Okay, sabi naman ni Jose Sostenes, correct Bro Denmar, kailangan lang niyang sumagot. Yeah. Sabi ni Adrian Duterte, Lungay, labanan ng mga ligaw. Labanan ng mga ligaw. Yan. So, shout out kay Duterte. Diyan. Ganda yung sabi ni Pira pero tumatawa. Ayan. Yun lang muna, bro. Okay, paalala sa lahat ng mga nandito sa room ngayon, paki-mute ang inyong mga mic. No? So, ang maririnig lamang ay ang admin, syempre, sama dyan yung mga yung moderator, syempre, saka yung ating technical, at syempre, dun sa mga nagdidebate. Okay, so shout out kay Pastor Wimpy. Pastor Wimpy, easy ka lang dyan, no? Stay put lang. Mamaya, pagkatapos dito, you can comment anything. Basta walang below the belt. Okay, sige.
Yan po, no? Ilang viewers tayo? Marami tayong viewers, almost 40 plus. So, marami yan. Marami ring nagdidebate dito sa loob ng ating comment section. So anyway, without further ado, so dadako na tayo sa final conclusion. Siyempre, mauna dito yung negative side naman ng mauna. Tama ba? Okay, 5 minutes for you, Sir Fernando. Okay. Last time. Sorry. Your time starts now. Okay po, sa akin pong huling 5 minuto mga kapatid. Napansin niyo po na hindi po nakatatayo ng matibay ang affirmative sa kanilang ginagawang maling pangangatwiran ukol doon sa mali nilang pananampalataya o paniniwala tungkol sa the Holy Spirit is the true spouse of Mary and father of Jesus human body. Ano? Yan. So, kanina pa ho natin pinapakita na walang mababasa sa Biblia na ang Holy Spirit ay naging asawa ng ni Maria. Ano? Kailanman po ang ating Diyos ay hindi makikipagniig sa tao. Ano? Yan po ang katotohanan po yan. Kahit sa diwa, o di kaya doon sa tinatawag niyang mystical, hindi po mga kapatid na ikapagbubunga ng isang bata. Hindi ho ganoon mga kaibigan. Wala hong ganong pagtuturo sa Biblia. Yan po ay mga pinagkawing-kawing lamang na mga palapalagay mula doon sa kanilang mga CCC. At pinipilit nilang patayuin sa pamamagitan ng pagsitas ng Biblia na iisa lamang ang binabalikan, yung 1:18 ng Mateo, na hindi naman ari. Kaya maliwanag mga kaibigan, uulitin ko, wala hong mababasa sa kabuuan ng Biblia from cover to cover na ang Holy Spirit ay asawa ni Maria. Wala rin tayong mababasa na tinawag na anak ng Holy Spirit ang ating Panginoong Jesucristo. Wala rin tayong mababasa na tinawag na ama ng ating Panginoong Jesucristo ang Holy Spirit. Even sa mga apostol, wala po kayong mababasa na itinuro nila na yung ama, na isa sa ama ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Holy Spirit. Wala ho mga kapatid at mga kaibigan. Kaya maliwanag po yan, unbiblical po ang turo ng Roman Catholic Church na itinatawid ngayon ng kanilang national debater, isang Luzon organizer at regional president na si Denmar Santiago. Wala ho ganyang turo sa banal na kasulatan. Kahit pa sabihin natin rasyonal. Kaya nga napansin ho natin yung palang sa ama, rasyonal din pala yun Pero tignan nyo sa kanyang presentation mga kapatid, ang tinutukoy lang niyang rasyonal nung una, yun lang Holy Spirit. Pero nang tinanong na natin, yung bang pagiging ama ng Diyos Ama sa kanya, rasyonal din ba? Rasyonal din. Kaya makita ho ninyo yung statement kumbaga sa korte, pabago-bago. Abay masyadong na yan. Halatang halata na ho yan mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, nabanggit natin na yung nasa Mateo 1:18, nasa malihong pagkakasalin. Hindi ko sinasabing ang Biblia ang mali, kundi yung particular lamang na talata roon. Yan, sana po maunawaan po ninyo yan. At alam yan ng mga nag-aaral ng Greek. Maliban na lamang kung i-ignore ninyo yung syntax ng Greek. Ang nangyari kasi mga kaibigan, pagdating po sa translation, sa translation, medyo pumanig sa kanila. Medyo pumanig sa kanila. Kaya yung pilit na ginagamit, yung King James Version. Pero itinuwid po yan ng sumunod na edition ng King James Version.
Ano po? Yan dapat ninyo makita riyan. Kahit na yung kanilang ginawang magandang balita Biblia, yung paraphrasing nila, ano? Oh, yung salin nilang ginawa, hindi rin pumapabor sa kanila eh. Bakit? Kasi nga yun ay nasa mali o may pagkukulang na pagkakasalin sa specific na talatang yun, no? Ang tinutukoy ko po hindi yung buong Biblia. Oh, ngayon, mas mahusay ba ako doon sa mga translator? Hindi ho, mga kapatid. Hindi ako mas mahusay sa kanila. Wala nga ako na-translate na kasulat na nasalin ng Biblia eh. Oh, dahil ba mas maalam sila? Hindi na natin kayang makita yung kahinaan ng pagsasali nila. Madali na ho ngayon mag-search, mga kapatid. Marami ng aklat, no? Meron na tayong mga Bible scholar, oh, na para makita natin. Mayroon ng mga pag-aaral tungkol sa tinatawag nating hermeneutics, oh, para hindi tayo maligaw ng pag-aaral. Oh. Kaya nga yung ginamit diyan apiskiazo, inuulit-ulit ko nga apiskiazo. Ano ibig sabihin ng apiskiazo? Pagbibigay lamang ito ng lilin. Wala itong kinalaman sa pag-aasawa o pagkakaroon ng sarili niyang anak. Wala ho, mga kapatid. Ano ho? At siyempre, sa huling pananayuan ng affirmative, no? Yung maririnig ho ninyo sa kanya, paninindigan na lamang ho nila yon para hindi mahalatang nasa mali silang aral. Pero tandaan niyo ho, hanggang sa pagkakataong ito, wala pa silang nababasa na ang Holy Spirit ay asawa ni Maria. Wala pa rin silang nababasa na ang Panginoong Kristo tinawag niyang Ama ang Holy Spirit. Oh? Okay, salamat po. Hello? Narinig ko ba? Okay. Mahina. Diyan po Si kapatid na lang Rasha narinig ko. Pasensya na kung sumobra. po. Diyan po nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. So, si Sir Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Okay, dadako naman tayo sa final conclusion ng affirmative. Sir Denmar Santiago, your time starts now. Okay. Isang magandang gabi ulit sa ating lahat, ano. So, inaakala nung negative na wala daw tayong naitayo. Actually, iwas siya ng iwas. Bakit? Ito po, no, wala siyang inilabas na ebidensya kung bakit mali ang salin ng King James Version. Hindi niya ako sinasagot kasi makuhuli siya. Bawal nga kasing umamin. O, ito, basahin natin, no? Exploring the origins of the biblical canon formation in historical, literary, and theological perspective, ni Craig Evans, page 223, ang nakasulat, no? The King James Version as the most reliable English translation. Ayan o, most reliable translation. Pag sinabi natin child from the Holy Ghost, ibig sabihin, tama yung translation na yon. Hindi maaari na mas marunong, no, yung isang laiko na walang pinag-aralan sa Greek kaysa sa scholar. Hindi maaari. Kahit pa natin sabihin mag-search kayo sa Google, mali yun. Maling ikatwiran yun. Kahit sa logical, babagsak yun. Kasi hindi naman siya scholar. Ang tawag doon, pag-iwas, kaya nga ayaw niya sagutin eh. Child from the Holy Spirit, napakaliwanag. Child from the Holy Spirit. Child of the Holy Spirit, napakaliwanag. No? Anak ng Espiritu Santo sa Tagalog. Napakaliwanag. No? Napakaliwanag sa sikat ng araw. Oh. Ngayon, gusto niyang idikdik sa atin itong kanyang maling pagtatanong na nahulog sa black and white fallacy. Hindi niya sinagot na hindi niya pinamamalian na fallacy. Bakit? Kasi tignan niyo ha, pinapipili niya ako doon sa family ang wala doon ang sagot.
Una, legal o illegal. Tapos, magkukonklusyon siya doon sa kanyang sinasabi. No, na ako daw ay nagtuturo ng dalawang legal. Syempre, pipili ako dahil pinipilit mo kong pumili. Pero wala doon ang sagot. No, pero pumili ako dahil categorical. No, ngayon, bakit natin sinabing legal? No, si Joseph, no, legal na asawa ni Santa Maria. No debate at all. Ang patunayan mo sa akin, no, tutulan mo sa akin, ng Espiritu Santo ay asawa ni Santa Maria sa diwa, hindi sa mababasa. Magka hindi ba nabasa sa Biblia, hindi ka maniniwala? Sige, basahin mo sa akin na si Kristo nabasa ng tubig sa Jordan. Pagka hindi mo nabasa, wag mong paniwalaang siya'y binautismuhan. Ngayon, pagka hindi nabasa sa Biblia, nasa diwa. Kaya nga, nililiman. Pag sinabi nating Ama, it's not only the relational, but the creator of the body of Jesus. Naglihi si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Kristo nagkaroon ng katawan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan, maliwanag yan. Kaya nga Father, no? Father means creator, maker, tagagawa, tagalikha. Kasi hindi niya ako tinanong sa terminology ko. Yung terminology, doon tayo mag-iingat. No? Papaano nga ba isinasalang nung affirmative ang kanyang stand? Hindi naman doon sa relational. Nandun sa diwa. Yung diwa na siya ang gumawa ng katawan ni Kristo. Nung tinatanong natin sa pamamagitan ba ng Espiritu Santo, no? Nalikha yung katawan ni Kristo, ang sagot niya dito ay oo. No, ayan, nakasulat dito yung kanyang lahat ng sagot. Ito sa aking notebook, no? Nakasulat lahat 'yan. Dito sinulat ko lahat 'yan, no? Sabi niya, ayan din ay espiritu ng Ama. So kung espiritu ng Ama 'yan bumaba kay Maria at 'yan ay naglikha kay Kristo, therefore yung Ama pa rin sa langit ang Ama ni Jesus sapagkat espiritu pala ng Ama ang bumaba. Pero yun talaga din ay Ama. Kaya walang pagtatalo. Ngayon, wala siya natutulan. Kasi, mali yung kanyang terminology na ginamit. Pinipilit niya rin sa si Jose at si Maria, hindi natin pagtatalunan to kung sino ang legal. Legal yan dahil pinakasalan. No? Hindi porke sinabi na mag-asawa, kailangan kasal. Yan ay kaisipang tao at hindi diwa, hindi spiritual. No? Okay, dyan po nagtatapos ang final conclusion ng affirmative side. Sir Denmar Santiago. So, salamat sa mga sa dalawang debaters. No? So, bago yan, babati ulit tayo. Oras siya. Bago tayo magbigay ng 1 minute na pasasalamat. No? Oras siya, Okay. baka... Okay, may basa comment. muna daw tayo ng comment. Sabi ni Greg Karunan, kapag nagliman, hindi yan makipagniig. Miguel Gayuma, sabi niya, epekto yan ng simulang kumain ng baboy yan si Denmark, kaya pati isip bumaliktad. And sabi ni Michael Amante, sa isde, okay lang magsinungaling. Sabi ni Aha, Siko Eugene Balds, hindi yan, teka. Hindi yan nakasulat sa Bible, ang child from the Holy Spirit. Sabi ni Miguel Gayuma, baka paniniwala din nila na ninong si Joseph. Sabi ni Greg Karunan, amen bro Fernando Camacho, ang naliliman hindi ibig sabihin sinipingan. Na nililiman ng Holy Spirit, hindi sinipingan ng Holy Spirit. Ayan. Okay. Sabi ni Dudes Puti Andunar, kaya bro, maghanap tayo ng kanila ng matibay na ebidensya para valid ang reason nila. Sino kaya ang Bible scholar nagsasabi na itong salin na Bible ay mali? Ayan. So, dyan lang muna bro. Okay, salamat sa mga comment na yan. So, salamat sa ating mga maginoong debater ngayong gabi. So, patutunayan ni Brother Denmar na ang Holy Spirit ay ang asawa at ama
ng Panginoong Jesus sa katawang lupa, sa human body niya. Yan yung pinatutunayan ngayong gabi. Okay, pasasalamat mula sa mga debater. Mauna muna ang ating affirmative na mauna. Sir Denmar, Okay. 1 minute for you. Okay, isang magandang gabi sa ating lahat. No, lahat ng nasa room, no, hindi na natin babanggitin isa-isa kasi napakarami. At diyan din po sa comment box, no, maraming salamat yan man ay positive or negative. Tinatanggap natin sa sentido na isasama natin yan sa ating gagawing pag-aaral, no. Very open tayo, no. Hindi tayo Nicolaitan. So ngayon, maraming salamat sa ating moderator, si Pastor Ferdinand Sustento ng End Time, at sa ating recorder na admin natin, si Brother Rasha, at pinasasalamatan din natin yung ating kausap, no, at ating kaibigan, si Brother Fernando B. Camacho ng SDA. No? So, maraming salamat na pinaunlakan mo itong aking imbitasyon sa iyo ng pakikipag-usap. Actually, meron pa tayong susunod. No? So, bago ko magtapos dun sa aking aking pagpapasalamat, no, gusto ko munang i-promote yung aking channel, no, sa YouTube po, no, Brother Denmar Santiago MI. Sa Facebook naman ay Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Yan, no. So meron din akong debate this coming June 9 kay Brother Fernando Camacho ulit, no, yung ating paboritong kausap. No, ang aming topic ay patutunayan niya naman na sa labas ng simbahang Katolika ay may kaligtasan, ano? At sa 13, no, bago yung aking birthday, ay magkakaharap kami ni CJ ng End Time. No, dadayo tayo muli sa End Time, no, para patunayan ng End Time sa atin na ang tamang formula ng baptism ay in the name of Jesus, no, bagamat ito ay na-debate na natin napakaraming beses. So, maraming salamat, no, sa mga sa mga sumubaybay. At lastly, ito i-promote ko lang yung isang libro ni Brother Marcos Evangelista, no, aming magaling na defensor. Ang pangalan niya ay Si Maria Ayon sa Biblia at Simbahan. No, ito yung aking ginamit na referensya, no, para sa aking pagtatayo na ang Holy Spirit ay asawa ng ating mahal na Birheng Maria. So, Ave Maria mga kapatid, at thank you so much. God bless sa ating lahat. Okay, salamat, Bodenmar. Sir Fernando Camacho, 1 minute. Okay. Yes, patuloy nating pinasalamatan ang ating pong dakilang Diyos at ang kapurihan ay patuloy nating itinataas sa Kanya. Maraming salamat din po sa Debaters Convention Group, sa lahat ng kawanian nito, sa ating pong moderator, kay Pastor Ferdinand Sustento ng End Time, sa ating pong tumayo sa technical at recorder, ang kapatid na Rasha Vista, gayon din sa mga nasa platform, kay kapatid na Nad, Pastor Wimpy, Pastor Eric, sa aking mentor, kaya kapatid na Rocky, at Ryan, kapatid na Samuel, Monmon, Ebester, kay kapatid na Kablaw, kaya Doc Samuel, Geron, Julius, at sa iba pa na hindi ko na mahagip. Maraming salamat po sa inyo. Diyan din po sa comment box at saka sa chat box po natin. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa DevCon. Subaybayan po ninyo ako sa aking YouTube channel. Type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang programa nating Back to the Truth Ministry. Ganun din po, may programa kami every Sunday, 4 to 6 p.m. Sa programa naman naming Ask o Ayon sa Kasulatan. At yan ay naulit, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng mga araw ng Martes at Huwebes. Maraming salamat po sa inyo. Purihin ng Panginoon. Shalom Elechem. Okay, salamat po sa ating dalawang debater na napakaganda at maginoong mga pwede. Ako si Denmar, di ko na pasalamatan. Sorry Denmar, salamat.
Okay, syempre pasasalamatan natin yung mga nag-stay sa room at syempre mga nanood at nakinig ng ating live sa Debaters Convention page. So, unang-una, huwag niyong kaligtaan na mag-follow, no? I-like ninyo ang aming page at Debaters Convention page. Just type on your Facebook sa search bar, Debaters Convention page or Debaters Convention lamang. Yung page dyan, i-click lamang ninyo, follow nyo kami, like ninyo yan. At ganun din sa YouTube, type Debaters Convention official para po higit na mapanood ninyo yung mga previous napakaraming nating debate, no? Napakaraming topic na mga pinag-uusapan. At pwede kayong mag-replay nung lahat ng mga yun. So, kayo ay mag-subscribe. No? Kung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Siyempre, pindutin nyo na yung notification bell para kayo lagi updated kayo dyan. Okay, siyempre, sa ating recorder na admin at Debaters Convention, salamat kayo po. Salamat din sa mga nandito sa room. Kay Ate Nad, yan, sa yung bagong pasok kay Julius, kay Heron, namiss namin si Heron kay Monmondi, kay Kablao, yan mga hindi ko nabati kanina. Okay, so sa ngalan ng buong admin ng Debaters Convention, so ito po si Pastor Freddy Sustento, nagpapaalam sa inyo at ang debating ito ay atid sa inyo ng Debaters Convention. Salamat sa lahat.